Welcome back mga kamaster, and for today's video ay mag-home service muna tayo ngayon dito sa Imus, Cavite sa area ng Malagasang Jade Residence. At nag-start na nga kami dito ng consultation. Bali pala si ma'am ay magpapa-rebond and hair color, pati ang kanyang husband ay magpapa-ash gray naman. Bali i-refresh lang namin yung color ni madam dito dun sa ends at papantay lang namin dyan sa may regrowth area. At may pagka-peekaboo yung hair color niya dun sa pinaka-ilalim. Kay sir naman ay gusto niya magpa-ash gray, so hindi pa na raw niya na-achieve yung ganung kulay, so gagawin natin dito yung ash gray na gusto niya. Let's go! So bababa lang ni sir ng barko, kaya magpapaganda at magpapagwapo muna ang mag-asawa. So yung unang procedure na ginawa natin dito mga kamaster is colorant lang yung ginawa kong hair color. And then ito yung pangalawa is nag-bleach na tayo. And then 9% yung developer na ginamit natin dyan. Sa application naman is very minimal lang na hindi natin sinagad sa anit yung pagkaka-apply ng bleach dito. At hindi na natin nilagyan yung bleach yung pinaka-sides niya. Kay madam naman ay inuna natin yung hair color dito. At kung mapapansin nyo yung pinaka-ilalim niya is medyo lighter. Yan yung pinaka-paghahandaan natin ng peekaboo niya. Dahil ang gusto niya rito is reddish. After namin ma-process yung pinaka-mid-length niya is nag-roots na tayo dito. So ayan mga kamaster, nagsimula tayo sa pinaka-back area. Bali mabilis ang mga pangyayari mga kamaster. So ito na yung pinaka-color ni sir na ash gray. So na-achieve naman namin na tuwang-tuwa si sir dito sa kanyang hair color at ginupitan na rin namin siya after namin makulayan. Bali ito na yung pinaka-actual na hair color ni sir na ash gray. So ayan mga kamaster, masaya-masaya naman si sir at napapangiti. Maraming salamat sir. Bali ang kagandahan niya mga kamaster habang nagpe-fade siya is magiging kamukha dyan si Gojo Satoru. You know, shoutout pala sa'yo sir. Medyo nagkaroon kami ng problema ni madam dito dahil nagkamali ako ng dinalang red, so hindi ko na pinakita rito sa video, kaya sabi ko sa kanya ay ulitin na lang namin sa shop. So hindi talaga naiiwasan yung mga ganito mga kamaster. Hindi sa lahat ng oras ay perfect yung magagawa natin dahil ang pagiging hair technician is trial and error. Meron at meron talagang pagkakamali tayong magagawa, kaya gawin na lang natin at ayusin natin siya. Kaya inayos ko na lang yung pangs ni ma'am dito dahil ginupit niya at ngayon ay pinapantay natin. At i-remind ko si madam na after 3 days ay punta siya sa shop para makita na natin kung talagang maganda yung pagkakariban natin. Kaya napantay na natin yung pangs ni madam. So okay naman yung hair color niya at ribbon. So yung kulay na lang sa pinakailalim na naging problema natin dito. So as you can see mga kamaster, maganda ang color ni madam at nag-match sa kanyang skin tone. After 3 days ay pumunta na si madam sa ating home base shop at retouch na natin yung kanyang red na peekaboo dito. So ayan mga kamaster, red na siya. So wala na tayong problema dyan. Pinabad lang natin yan ng mga 20 to 30 minutes at pinabanlawan na rin natin yung kanyang ribbon. So ito na yung pinaka-actual na after 3 days result ng kanyang ribbon mga kamaster. As you can see, sobrang lambot niya at nag-hand-dry lang tayo dyan. Okay, punta tayo sa moral lesson ng kwento dito mga kamaster. So wag kayong matatakot tuwing nababackjump kayo. Instead na matakot kayo is pag-isipan nyo kung paano nyo isosolve yung problema. Okay, ang trabaho natin is hindi perfect. Tao lang tayo, magkakamali at magkakamali pa rin tayo. But then, magagawan pa rin natin ang solusyon yan as long na pinag-iisipan natin ng maigi kung saan tayo nagkamali. At huwag nating ilalagay sa isip natin na kapag nagkamali tayo ay magiging mahina na tayo. So kailangan mas isipin natin kung paano tayo mas matututo pa. At shoutout nga po pala sa inyong dalawa ma'am. Maraming salamat po sa pagtitiwala and I hope may natutunan tayo mga kamaster. Hanggang sa muli!